Bakit kaya may mga ibang sektor ng ating bayan, ng ating bansa, na ang business at ginagawa ay laging panggugulo, pagpapabagsak ng gobyerno o pang-aagaw ng kapangyarihan? Sa kabila ng tayo ay maraming problemang kinakaharap tungkol sa kalamidad at graft and corruption. Di ba? Yan ho yung nakakahiya at nakapagtataka. Ang ibang bansa tumutulong sa atin dahil nakita yung ating kalamidad. Tulad ng, yun na lang ho, private sector yan, yung NBA, National Basketball Association. Tutulong, nagpapadala yata sila ng $1 million. Yung ibang mga players ng NBA tumutulong. Alam sa buong mundo ang problema sa kalamidad sa Pilipinas. Pero ang nakakahiyang ginagawa ng iba, ang kanilang mga business at plano, magpalit ng gobyerno, agawin ang gobyerno. Tanong lang po ito, kayo ba na nagpaplano at gumagastos para pabagsakin ng gobyerno at agawin ang kapangyarihang ito sa kay Pangulong Marcos? Meron ba kayong agenda? Meron ba kayong plano? Tungkol sa kalamidad? Tungkol sa korupsyon? Kasi ang gusto nyong iupo na ipapalit kay Pangulong Marcos, may problema rin sa korupsyon. Unfinished business, hindi pa tapos ang issue ng CIF, Confidential Intelligence Fund, na hindi may paliwanag ni Sara Duterte. At yung korupsyon sa Department of Education. Wala naman siyang ginawa eh. Kayo, tanungin ko, ano bang nagawa ni Sara Duterte bilang sekretary ng Department of Education mula 2022 hanggang 2024? Dumami ba ang classroom? Dumami ba ang school building? Tumino ba ang eskwelahan? Tumaas ba ang kalidad ng education ng ating bansa? Di ba hindi? Ang lumabas pang balita dyan, negatibo. Ano yon? Corruption. Nagbigay ng tig 50,000 pesos allowance, kung ano man yun, sa mga YOSEC, ASEC at direktor. Corruption. Nakakapag-withdraw ng napakalaking milyon-milyong pera sa bangko dyan sa loob ng Department of Education. Yan po yung issue sa kanya eh. So, mayroong korupsyon na ibinabato at hindi na ipapaliwanag ng matino ni Sara Duterte. Tapos yung mga ibang grupo dyan, ang gusto nyo si Sara ang iupo, tanggalin si Pangulong Marcos. Di ba kayo nahihiya niya sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at sa buong mundo? Na kung merong korupsyon sa gobyernong ito, nilalabanan. Kung merong korupsyon sa gobyernong ito at gusto niyong palitan ng ipapalit, ay meron din problema sa korupsyon. Anong mukha ang ating ipapakita sa international community? Kung ang bintang nyo at turing nyo sa gobyernong ito ay korap, ang gusto nyong ipalit, ayun ding may bahid ng korupsyon. Kasi kaya nga, betrayal of public trust. Kaya nga in-impeach siya sa Kongreso. Hindi lang politika yan. Mayroong resibo na hindi may paliwanag. Sino ba si Mary Jane Piatos? Sino ba si Villamin? Sino ba si Pampano? At kung sino-sinong mga pangalan ng gulay ang tumanggap ng pera. Kalokohan, pinaglululokon nyo kami at ng mga Pilipino. Tapos ang business nyo magpabagsak ng gobyerno. Eh kung yung kayang inyong ginagastos na yan, kung sino man kayo, ay itinutulong na lang sa mga biktima ng kalamidad tulad ng earthquake at ng typhoon, mas maraming matutuwa. O tulungan lang natin itong gobyernong ito. Total 2.5 years na lang ang natitira. Maghintay na lang kayo ng eleksyon sa 2028 para naman maging parehas. Nagmamadali kayo. Wala naman kami nakitang programa kayo para ayusin ang ating bansa. Puro lang kayo paninira. Ano bang ginagawa ni Vice President? Ikot ng ikot sa buong mundo. Hindi para maghikayat ng kapitalista. Hindi para maghikayat ng turista. Ang ginagawa niya, paninira. Siraan ng siraan si Pangulong Marcos at ang ating gobyerno sa international community. Yan ang gusto niyo maging presidente? Ang agenda at ginagawa, paninira. Meron ba siyang speech sa abroad na kanyang pinuri ang gobyerno o pinahalagahan ang mga Pilipino? Hindi. Puro paninira sa gobyernong Marcos. Ang galit nyo sa ICC, ibinubunto nyo sa Philippine government kahit wala namang control
ang Philippine government sa kapangyarihan ng ICC dahil hindi na tayo membro. Bakit pa tayo umalis sa ICC? Hindi si Marcos ang umalis. Si Duterte na walang consultation sa taong bayan, hindi nga niya kinonsulta ang Kongreso at Senado doon sa napakahalagang pagiging member natin ng ICC. Nag-decide siyang mag-isa. Umalis tayo sa ICC. O di ba? Kung hindi tayo umalis as member ng ICC, baka nabigyan pa ng proteksyon si Duterte. Siya ho yung umalis siya nagtanggal ng karapatan ng Philippine government at ng mga Pilipino diyan sa ICC. Tapos ngayon ng kasuhan, ito ang ginagawa nyo, sirain ang ating administrasyon. Hindi na nakakatuwa Sobra na kayo Sobra-sobra. Well, kung meron kayong agenda, ilabas nyo. Ano ang programa nyo para labanan ng korupsyon? Ano ang programa nyo para sa kalamidad? Ano ang programa nyo para sa marami naghihirap na Pilipino? Ano ang programa nyo sa internal, external security ng ating bansa? Ano ang inyong programa tungkol sa isyu ng West Philippine Sea? Wala. Ang inyong ginagawa, puro paninira lang, intriga, fake news, destabilization, paninira sa imahe ng Pilipino at ng ating Pangulong Marcos. Kaya hindi kayo sinasamahan ng matitino. Kung sino man ang mga negosyante tumutulong sa inyo, maling business ang pinasok nyo. Nabola kayo ng mga politikong uhaw sa kapangyarihan. Nabola kayo ng mga politikong hindi makabalik sa gobyerno kasi talo sa eleksyon. O nasa gobyerno dahil tinanggal sa gobyerno kung anong dahilan. Yun lang naman Yung mga galit sa gobyernong politiko, hindi makabalik ng gobyerno. Yung mga galit ay yung mga tinanggal sa gobyerno. Di ba? Puro personal. Real talk lang to. Sa totoo lang. Sa dami ng problema ng ating bansa, mas maganda pagkakaisa. Pero alam ko magagalit kayo sa sinasabi ko, lalo na yung mga DDS na saradong isip. Kasi sinasabi ko ang totoo. Ganun talaga kayo Nalason kayo, na-influensyan kayo ng puro kalokohan Gustong-gusto nyo yung nagmumura na tao. Gustong-gusto nyo yung pumapatay na tao. Gustong-gusto nyo yung nagyayabang na tao. Pero yung gumagawa ng matino, gumagawa para sa bansa, gumagawa para sa mga mamamayang Pilipino na kung anong tama, na naaayon sa batas at obligasyon bilang Pangulo, bilang opisyal ng gobyerno, ayaw nyo. Gusto nyong palitan. So napakababaw ng inyong mga dahilan. Walang matinong argumento, walang matinong proyekto, walang matinong agenda. Isa lang ang agenda, maghawak ng kapangyarihan. Kawawa ang mamamayan. Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mahirap sa inyong mga plano.